On May 1, 2025, we went to one of the public markets in San Jose where we had the chance to interview Mrs. Celeste. Bawat tela, bawat sinulid at kada yarda, yan ang kinabubuhay ng mag-asawang Celeste. Si Mrs. Teresita Celeste, o mas kilala bilang Tita Tessie, ay nakatira sa Sitio Patterson, bagong sikat San Jose Occidental, Mindoro. Siya ay kasalukuyang 59 years old at halos sikit sa kalahati ng buhay niya ay siya ay nagtatahi. Siya ay nagsimula nung siya ay 18 na taong gulang. Natuto siyang magtahi dahil sa kanyang dating amo na may-ari ng patahian. Kung kaya, nung nagsara ang shop ng amo niya, nag-decide siya na magtayo ng sarili niyang patahian. Ngunit, siya ay nangungupahan lamang sa pwesto nila. Si Tita Tessie ay may 3 anak. Isa na lamang ang nag-aaral sa kolehiyo, ang kanyang bunso na kumukuha ng kursong agrikultura. Na itataguyod nilang mag-asawa ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Gayon din sila ay nakabili ng isang tricycle at motor na bunga ng kanilang pananahi. So hi guys, nandito tayo ngayon sa tailoring shop po ni Tita Tessie na located dito sa San Jose Public Mart. Pasok tayo guys. Ganyan po. Pagpasok natin, makikita natin na meron si Tita dito 1, 2, 3, at 4 po na machine. And ito po pala si Tita Tessie. Yan po si Tita Tessie, ang magandang mananahay dito sa San Jose. Pag hanapin niyo po, hanapin niyo po si Tita Tessie. And dito po yung ginagamit daw po ni Tita Tessie na pang-sealed po dun sa para iwas tas-tas po sa mga damit. Then makikita niyo po yung tahi niya. Pwede po siya magtahi ng mga pang-abay. Yan guys. Maganda po yung pagkakatay po dito po sa hagok. Yan. Ay, but meron din po na ginagawa dito yung parang sa mga Pilipiniana. Ganyan po. Yan. Ito po. May iba't ibang design, color. Yan. Ganyan po. Sobrang ganda. Sobrang po dito guys. Ang ganyan po pagkakatay. And hindi po color. Kasi nga po Pilipiniana. Pangit pag may color. And gusto nyo po kasi ako pa po may uniform na kami monthly ba po? So ngayon po nag-execute na kami. Uniform ng pang-marami. Sa araw-araw na pananahin niya sa pwesto niya, ay nagkaroon siya ng mga suki kung saan ito ay nagiging kaibigan niya din at kumare. Kakwentuhan, minsan pa'y kachismisan. Nakwento din sa amin ni Tita Tessie na siya ay nalulungkot sapagkat sa 3 niyang anak ay kahit isa walang nagkaroon ng hilig o interes sa pananahit. Sabi nga niya din, hindi niya naman maaaring pilitin ang mga ito. Mrs. Celeste's story is not just her own. It's the story of every Filipino worker who faces each day with quiet strength, unwavering dedication, and hope for a better future. Her hands may bear the weight of labor, but her spirit carries the pride of a nation. As we end this journey, may we remember her not only as a worker, but as a symbol of resilience, sacrifice, and the enduring heart of the Filipino people.